Yeah! Welcome sa 6th episode. 6 na nga ba? Sa tingin ko 6 na. 6th episode ng Pasihan ng Bawat Torado. Ako ang batas. Nag-iisang batas. Uh, Welcome at extra special tong episode na to dahil ang i-review ko na battle ay yung battle ni Sayad tsaka ni Invictus. Yeah! So, nabuking ako dito na hindi ko pa napapanood yung battle. At ang tanging rason nun ay dahil gusto kong panoorin nga pag i-review ko na siya. At hindi ko siya nire-review ng mga unang ilang episodes kasi alam ko na talo si Sayed dito pero iniiwasan kong asarin siya. Pero yun, kanina magka-chat kami ni Barry. Ka-chat kami ni Sayad at yun, sinabi ko sa kanya na ngayon nga re-reviewin ko para sa sunod na episode. At yun, nagparinig din siya sa akin ng bago niyang kanta para sa ginagawa niyang album. Hindi niya sinasabi sa inyo yun pero gumagawa siya ng material niya ngayon. Ilalabas niya yan soon. So, ako na una nagsabi. So, yun lang. Huwag na natin patagalin. Simulan na natin to. Dito pa rin, Dr. Davao City, ang pitong laban ng gabi. Shoutout sa tumarepresent ko lang. Shoutout sa inyo lahat. At magingay para sa magandang natin na ako. Isa po, tournament battle ng Barangay. So galang to, galang pag QC para sa inyo. Kaya tayo lahat para Isaya. Sa gitna ng proseso, nagawa kong basahin ang pahiwatig ng baraha bago pabalasahin. At yung ulo mo na di mo magawang paganahin, bilang ko na biyak bago ko babasagin. Shoutout kay Jerome Narcos at AJ Overdose ng Ulapo Never Ecija, Equicel, Dragon Slayer, Ilustrado Uprising. Kapangyarihan, yo. At sa kanima naman, galing pa ko pa para sa inyo. Kaya tayo lahat para kay Invictus. Sira ng taong makulay, kaya wala na ang hiling pagkat kayo na'y kulang. Naiwan ng pamilya, nagbaon sa hukay, at para lamang sa libing ay nagbaon sa utang. Mayor namin kay Jeff Tulun, sa pang pinakamabait na mayor ng Olongapo, kay Lenje Paulino. Ayun. Tangina yung itsurang yan. Paano nanalo kay Sayed yan? Nalamin ang pointos, si Sayad, pinili niya mauna. Sa 2 minuto, isa po ay tournament battle ng Barangay. Bawas ka rin sa unang mata, kanan, Sayad. Nung nakisakop ako sa universikulo, kala ko nabuno ko ng sentensya. At di na para tapalan ng kapalaran na ang pinipintang trahedya ng komedya, pambalanse, komedyante, sinusugo. King inareklamo ko ng reklamo, mismong ako pala yung biro o biruin mo. Sa tuwing napagkakamalang may sayad, ikaw pa yung galit. Ulot ang balagi dapat nang di lumapat yung pait. Alam nyo bang abrang may sakit ang bansag sa akin ng mga Jejemon mga 13 years ago? Akalain nyo sa paglipas ng panahon, ito namang mga Jejemon ang mapabansagang ako! Good shit, man. Sa mga nanonood nga pala, baka isipin nyo, yung sinabi ni Batas na yun. Hindi, kaibigan ko rin yan si Invictus. Nakasama ko yan ng ilang beses. Nakatrip ko yan ng mas malalim kaysa sa mga casual na tambay. So, yeah, may pinagsamahan din kami yan. At, yun lang. Gaya na lagi ko sinasabi na, bababa ko konti. Yan. Lagi ko sinasabi na kung ano man ang maging analysis ko at opinion ko dito, syempre akin lang yun. Kung gusto nyo kontrahin sa comments, feel free, man. Yun lang. Oh, lose, no doubt, sa kahit anong tupi o angle. Pero kakapatol mo sa chismis,
Pagiging big fish mo na cancel. Puro hamon, puro call out, laging big deal sa kada battle. Sa akin tuloy napunta yung XP nung na-kill steal ka sa Hansel. Tangina, no? Kayo ni Saki naglaban tapos ako yung nanalo. Sa saglit mong naranasan pang matagalan na sumamo, kung pakuwari mo na ilawan at dumali akong ilarawan yung pangyayaring yung biglaan, yung pangyayaring to plinano. Kaya bagyang balik tanaw at ganito ko napili mag-unat. Sa sadyang maling galaw mananatili kang gulat. Sa gapo ba nag-ugat pwes nasa Davao ka, sige! Makisigaw ka, Mongoloid! Masusundot kang aspili! Pero di kita para ibalato, ito'y patipato, ubusan. At kung kakapusin ng hangin tong pinaako sa akin, tubuhan! Mataas na bang antas, di na para umangkas, ba't nakikiagaw, upuan! Babaryahin, alagapin na kolekta na multa, putawan kiyaw, hulugan! Ano yung too deep, kaya too give, sabang pasensya dapat buhos. Tangina yun ng easy meal sa one hit, sagad-agad na ubos. Basta gapo talaga, hindi madala na anisan ng puntos. Habang ito Invictus, na uto-utong nagpapautos, sa uto-utong nagutos. Pero yan ay kwento para sa ibang panahon. Ito'y panahon ng pagdidilig, direktang talokbong no nagpangahayop. At marahas na nag-igib. Hindi ba napanaginipan mo na to? Yung ginaw at yung nginig, lanseta na sa tumbong ipinasok, ilalabas din sa bibig. Game. Pababa ako. Parang ikli no first round ni Sayed 5 minutes. Undertime ba yun? Parang undertime Or sakto-sakto 2 minutes. Nasanay na ba ako na mahaba rounds ng ibang pinapanood ko. Pero yun, sa round na yun, ang mga, kumbaga naging highlight yung mababansagan ako. Yun, isa yun sa nagustuhan ko talaga. Yun, mababansagan ako na laro. Ang galing kung paano niya in-imagine yung buo papunta doon. Solid. Pangyayaring Topinlano, yung laro niya doon, yung buong concept na yun, sobrang solid. Tsaka One Kiao Hulugan, ang galing. Yung paggamit din niya, yung paglaro din ni Barry, ni Sayed sa uto-uto, yun, solid yun. Lanceta, ilalabas din sa bibig. Ang ganda nung Ender ba yun? Solid yung Ender na yun. May ilan akong hindi na gets, hindi ko na nilista dahil sa tingin ko reference ng gaming yun, hindi ko maalala yun, so wala, hindi siya nag-apply sa akin, so yun, first round ni Sayed, bibigyan ko na 5. Tingnan natin to kay Invictus. Wala sigawan. Minsan na akong sumali dati. Wala daw sigawan. Pero naalala ko, isa to si Invictus sa laging angle din sa kanya sumisigaw. Ang kulit no? Pero game, round 1 Invictus. Yun aking unang isabuhay. Pero bago pa bumalik ay pinalago na mga sungay. O kung nung huli, napalagay, tigok agad sa mas mahusay. Di na muling mamamatay, ito ay pangalawang buhay, kaya flip-top game! Mga bara niyan, kulang-kulang. May kakasulat pa kanina. Ang kaso sa'y bistadong pinauna ni Enigma. Gubat pa lang, alam mo nang, ako kalaban mo mahina. Sa sobrang labo mo na manalo, kinailangan mong partida. Kaya paanong maging tulad mo, pangarap ko tanga? Kung ikay matalo sa hurado, tsak nahangad ko pa siya. Tayo'y malayo na sa plano ko pag-aabuga siya. Ikaw presidente na si Duterte no nagsasabo ka pa. Kasi habang buhay ka ng bobo, ilayuman sa sumpa. At patunay mga holong di tayo magkatugma. Anong babanat mo? Maging ikaw mithi ko pagtanda. Gayong mga bara ko, maging ikaw hindi mo magawa. Pareho tayo na accountancy, ikaw di mo natapos. Kaya kung may paratang kalinawin mong maayos, paano sasabihin ako'y nagmula sa'yo
ko kahit saan pa tumingin, ikaw ang talo ng ako. Kaya nga desperado na si Ralph ako'y wasakin. Hanggang sa entablado nga ni Sack siya'y pumapain. Sadyang mainit ang dugo, batak na walang kain. Panay sip-sip pa sa guro, bagsak ka naman sa'kin. Kasi iriritiro lang kita at yan din ang iyong sabi. May batakan pataas naman sa iba, ba't di ka sumali? Kaya kung paborito ng ilan, mas biglang dumami. Oo, lahat gustong masaksihan paglisan ng bari. Ika'y baliw na naghasik, batak ka raw sa tinta. Maluwag tornilyong nag-adik, lahat kakalasin niya. Tinanggap kong siya'y singgaling ko nang magpatalim pa. Oo, payag na ako mahambing kung para patayin ka. Pero parang humitsabay ng iyong bato at talampunay. Pagkat to'y di patay pero papunta na sa hukay. Baon ka bawat bara kung bitaw yan ang patunay. Ako ba gaya-gaya o ikaw na agaw buhay? Wala akong pake kung mga tunay sa lahat ng nasa hula. Gumamit mang tayutay na walang makakakuha. Siya'y lumipad pa isa buhay sa taas, siya ay nalula. Paapala niya na sa hukay pagkasayad sa may lupa. Yung bibigyan ko ng shoutout si Invictus, no? Kumbaga, impeccable rhyming. Solid talaga mag-rhyme si Invictus. Yung flow niya, kumbaga pocket na pocket din. Kapag gumagawa siya ng scheme, laging mismuhan yung rhyming. So, sobrang solid yun. Points para doon. Pero, parang majority ng mga naging angle niya o naging point niya, punchline niya, is parang hindi siya talaga punchline na punchline para sa akin. So, ang isa lang ang pinaka na gusto ko linya niya yung tungkol sa laro ng guro tsaka bagsak ka sa akin. So, yun. Bigyan ko ng 2 points si Invictus sa round 1. Pero yun nga, sobrang solid. Kumbaga, masarap siya pakinggan. Pero battle-wise, nakuha ni Barry talaga yung ano na yun. Mas marami siyang pinunto, kumbaga. So, yeah. Round 1, yun ang scoring ko. Balik tayo. Punta na tayo sa round 2 ni Sayad. Hinahanap nyo pa rin ba yung pagkakapareho ng magkaibang bagsak? Hindi ba sa gubat kanya ng inamin na disaster, Jonah ang kanyang mga sangkap? Habang sa akin ay lutong utak, durog na puso at baling mga bakbak. Naging tagapasa ng parusa na pinoprotesta nitong puta na naging tagatanggap. Pero wag kang atat pagkat may para sa'yo at yung para sa'yo hindi mo ikakatuwa. Lalo kung kabiguan lang sa likod ng mga naging tagumpay ang yung ipapamuka. O naging puno ng mga halaman at ang malalaman mo ikakaluwa. Paano tinakda ka ay sinilang para mapabilang sa ilang bunganga na aking pinapabula. Magmula sa nayon ng dagtang lason. Siya daw yung muling nakapagpataas ng mga hinlalaki. Kaya pinasadahan ko, dinaanan ko ng oras ang kanyang mga pinagsasabi. Bigla ako napahaw ironic, paano homophobic, consistent ang pagkamuhi sa mga binabae. Pero nung ahon kontra Fukuda, sa oras na 12:30, bigla siyang nagpakilala na mambabate. Yan na ba yung Serdeo effect? Hardcore na manlalaro ng ari. O baka kaya pala pagkagaling sa kanya ay sayo naman yung hati. Pero kahit ano pa man ang uri ng iyong ginagalawang mundo na ikipagsindakan kahindot habang nananatili kang takot sa sarili mong multo. Pero ano nga ba ang motibo? Maipagtagisan ng talino o baka kulang lang sa aruga itong pabebe na pabibo? Maging celebrity mitimo, ngunit napunit yung dapat na resibo, immortal na naalipin, kaya ba paulit-ulit yung banat na retiro?
Akala mo titigil yung mundo sa pag-ikot kapag nawala ka, huwag ka nang umasa, malabo. Kasi kung pagod ka na sa buhay, sa pagkayod ay naumay, ito ipabibilisin ko palalo. Lalo't isa ka lang imitasyon na nakikipagmatigasan. Nagpapakabrutal ng paluha. Ngayon alam mo nang pag iniimita ako ng kalikasan, natural yung sakuna. At ito panapos, kung yung pulubi bigla mong bigyan ng yaman na nanakawan. Ito may kaya na binigla akong bigyan ng karanasan, nagtanga-tangahan. O baka iba lang talaga sa live kumpara sa video. Paano pa kung harap-harapan? Ano, Ginoong Bisara, masaya ka ba na yung timong pangarap na isa katuparan? Yeah, solid yung ender ni Sayad. Etong round ni Sayad na to, bibigyan ko ng 3 points to. Yun, yung ender niya, katuparan. Tapos yung natural yung sakuna. Tsaka yung pabibilisin ko palalo na konsepto. Sobrang solid yun. Game, round 2 naman ni Invictus. Halatang ikay ganadong nagsulat ng iyong bars. Nagpaka-ilustrado siya'y mulat ng regular, kaso panay mula ako sa'yo kanyang inuutal. Bukod sa ilustrado ka, ikay delusyonal. Mas kung palong-palo ka, Sayad, sa piitan ka sunod, oo, nahuli ka sa baybas, ikay di nakatunog. Puro panggaya na silipan ang isipan niyang sunog. Yung kalimitan niya katwiran sa karir niyang palubog. Kaya sa mga bago ka masyado laging bitter. Pagkat sa battle o trabaho natatalo ng beginner. Basura bilang butler, minani ka lang ni GL. Taon ka ng call center, di ba di ka naging TL? At doon naging user na rin para ganado kanyang diwa. Ako naging user na rin kaya tablado yung mahina. Di ba trabaho mo call center, pues hindi ka nakaliga. Ngayon sa iyong level, binabaan kita patay sa linya. Kasi kung sa kampo terrorist mo nga, ikaw yung mahinhen. Di lalong di mo ko wanino, ako'y kampo ng dilem. Habang si Mark, walang patawad sa pag-back to back. Kampo ng Dilem. Gusto ko kay line na yun. Bitin. Itong si Sayad, bato hanap, kaya back to back gising. Kaya sabik ng umalis, agad humayo patakas. Sa dami ng pulis sa kasundalo sa labas, pa sa parak, ba't umiis ka po? Wala ka ba lakas? E pare-pareho lang kayong alagad ng batas. Ang tanong ko, pare, kung ikaw ang nasa sitwasyon na yun, hindi ka ba iis ka po? Kasi kung lahat libre mangarap, ang pangarap niya raw libre. Kaya saan pa sa'yo gagaya sa iyong bara, sa katimbre? Sa iyong maganda na asawa at tahanan ba na simple? Kaso may sayad nga, kaya lahat ng yan wala ka sa sarili. Pagkat naubos ka na, Ralph, matagal ka ng antik. Kaya sa susunod na round, wala na yung bagsik. Ito'y trabaho't di pabor. Ngayon dapa ka sa paltik nung walang konsensyang tirador na pumatay ng may saltik. Puro palusot man binigay nung umiiwas tong badoy. Ngayon tupok nang hinintay mo pang tumila yung apoy. Sa laking agwat ko di pa pwede, mapasino ka pa boy. Parang tinapat mo si Duterte laban dito kay Abnoy. Paano tatama kanyang balat na handa niyang mga titik? Kung bara-bara, dalang bara niyang wala sa pag-iisip. Ayaw niya raw sa publiko, parang patay na nasa gilid. Pagkat sa wakas ay tumino ng malagay na sa tahimik. So, round 2 ni Invictus, tatlo yung nagustuhan ko rin na punto, yung kampo ng dilim, back-to-back gising, wala ka sa sarili. So, pare silang 3 points doon, pero dagdagan ko yung, since pareha sila, dagdagan ko ng point yung kay Invictus dahil kagaya na sa round 1 din, yung
yung flow, yung structure, yung rhyming ni Invictus, dagdag yun. So, 4 yun. Kay Sayed, binigyan ko na 3. So, yeah, hindi ko matanggap nanalo si Invictus sa round na yun Okay, game. At andito na tayo sa parte kung saan obligado ka ng abalahin ang mga linuluhurang santo at inaalayan ng panalangin. At ako nang bahalang palayain at pabagain ng pangmatagal ang mga demonyo na sasabay sa iyo sa pagbigkas ng iyong mga dasal. Naging swabe bang panahon? Walang bagyong dumadalaw? At ang sinasalukan na balon, nananatiling umaapaw? Nagawa na bang dinggin ang mga bulong na sumasapaw? Pero napagkamalang bituin ng pasalubong na bulalakaw? Akala mo sabog ka, pero tumagos lang to't lumampas. Nung akala mo tapos na, biglang may buntot sa iyong humampas. Habang dilat ay natusta at ang paisa isang butal ay sabay-sabay na napunta sa iba't ibang lugar. Pero gising, bawal ang simpleng bangungot dito. At dadalin pa lang kita sa ganap na pagdedeliryo ng magluwagan ng tornilyo, papaluin ng martilyo, tsak nagagalaw ng pilit, aktivistang di aktibo. Tangina, kung kailan ka kailangan, biglang hindi ka makita. Nag-focus sa tugmaan, dapat swabe daw sa dila. Keso stilo pambihira, nabobola mo mahina, kakaholo mo yung suntok, nawawalan lamang ng bisa. Kaya hindi ka nakakasakit. Ba't di mo subukang mag-iba ng pihit kaysa ipilit yung paraan kung saan ka nakasandal? Alam mo bang mas maraming beses mo nang binanggit yung holorhyme para magbida kumpara sa bilang ng beses na ito'y ginawa mo ng aktwal. Oo, binilang ko. Oo, binilang ko. Di ka naman para malugi, kaso daang masukal to. Ba't di mo pinagbuti? Sabik sa titulo. Kala mo hindi ka mauhuli. Tanginang kupal ko. Gusto maging tamod ni Luni. Talaga ba, tangina ka? Gusto mo maging alagad? Pag naglabas ako ng bakante, nga tao ay matatawa, ay gagad! Tangina bukas! Higa! Sara! Tangina, teka! Pwede ko naman sikmurain yung pinaita niyang kagitingan at nandito na kayong lahat sa isang taong kadiliman! Solid din yung naging signature na ni Sayed yung sa Ataul At nagagamit niya sa iba't ibang approach kada battle. Parang hindi siya yung parang mahaba na scheme lang na set na pambawas ba ng time. Isa kanya talagang kasama sa konsepto ng kabuuan pa rin lagi yung paggamit niya. Diba? So, sobrang solid. Yun yung Ender na yun. Yung Ataul hanggang sa Ender. Tapos yung kung paano niya in-expose yung sa holorhyme ni Invictus na para ako personally bilang manunulat din, minsan kapag sobrang ang focus mo is yung rhyming, minsan talaga nasa-sacrifice yung gusto mong i-express dahil may kailangan kang i-adjust para sa rhyme. So, yun, kumbaga, effective lang kung paano niya ginamit yun. Para sa akin kasi, kumbaga, nangyayari siya sa akin minsan. So, solid din. Solid yun. Tapos yung paglaro niya sa aktivistang di-aktibo, tsaka yung buong imagery ng between Bulalakaw, parang ang solid lang talaga. So, bibigyan ko ng 5 si Sayed nun para sa round 3 niya. Sobrang solid. Eto, tingnan natin tong last round ni Invictus. Sumisid ng tanga, lampas sa ulo man yung hirap, kasubitin pa talaga kaya sa dulo na mulikat. Galit ka rin kay Akata, pakunwaring mahal yung flip top, o baka inggit ka lang pagkat siya yung baliw na mas sumikat.
Pues matagal ko nang pinaglumaan, yang natural mo na tugmaan. Kahit hindi aminin dati dito pumutok at sa tanda nitong kalaban. Kabisado na galawan, ang ibig kong sabihin niyang estilo mo bulok. Nagpahaba pang buhok, may dayaring tinago dyan. Kaya lahat ng kanyang makalaban, mas tinakot niyan. Ang kaso nagmukhang babait, lalong naging talunan. Para lang masabi sa akin na siya yung pinagmulan. Yan madalas naman ang bara niya at hinala niya gapo. Sabay papangalanda ka na kami mga bano, pues may nanggaya ba? Wala. Sadyang yan tama ng bato. Mamamatay ka lang pala sa kamay ng kagaya ko. Sa ilustrado di galit, mga kauri yan bumanat. Sa sobrang ang napalapit, papapasukin na ako dapat. Kaya sumali tong sampid ng alukin niya na lumapat para maging 5 saglit at magukitan kayong 4. Kasi solidong ilustrado to'y bit-bit niya hanggang dulo. Pues kadikit mo man si Arik tol siksik mga laro ko. Panay halik sa puwet gawain mo, masingit lang sa grupo. Kaya bakit pa nag-uprising kung sip-sip ka sa Pangulo? Hanggang nakita ko lahat na mas pinili ang sip-sip kaysa panalo na raw kagad at tingin sa iyong higit. Kaysa panalo na raw kagad at tingin sa iyong higit. Kaya pinasok ng banayad, eskinitang masikip. Yung inakala niyong sasayad ni hindi nga dumikit. Kasi hindi lang ahon 12, ahon 13 nga napatulan to. Kaso huling hamunin ka, muling umilag sa katumakbo. Sibilisadong kanibal, lalampasuhin niya ng sulat ko. Pagkat ngayong gabi ikaw ang lalamunin ng katulad mo. Pagkat ngayong gabi ikaw ang lalamunin ng katulad mo. Kaya alam ko na kumatay kanyang planong immoral. Kaso paano mo mapapatay ang taong immortal? Kumbaga ako ang bidat yung may sayad yung normal. O isa lamang kontrabida tong kalaban ko mortal. Oo, kilala kang brutal, parang mahilig magsungit. Kaya sumatotal mga sinira niya punet. Ilulugar niya raw ng gaya ng bumida siya ulit. Kaso brutal mat walang awa, gago di ka malupit. Good shit. Bibigyan ko ulit ng point yung rhyme niya doon. Yung rhyming niya ng buong round at flow. Tapos nagustuhan ko dalawa sa sinabi niya. Yung di nga dumikit. Na yung buong scheme na yun solid. Tsaka yung tungkol sa lalamunin ng katulad mo. Basta nakalimutan ko exactly kung ano yun. Pero tungkol sa ganun lalamunin. Tsaka yung katulad mo. So yun, solid yun. So 3 ang round 3 ni Invictus, bigyan ko rin na 3. Ang total niya ay tangina no mathematics 9, kay Sayad ay 5, 3, 5, 13, 5. Pero yun ang judging ko. Balita ko hindi nga panalo dito si Sayad. So, tingnan natin yung judging nila kung anong pagkakamali ko. Comes 37 is a boy tournament battle. Mag-iayos mga beses para kay Sayad at Invictus. Ang Motor Orado advancing sa tournament 7-0. Mag-iay para kay Invictus. Salamat kuya. Shoutout, salamat sa daba. May naisip din ako ng diskarte para na-figure out ko na kung paano ko pwedeng bawasan kung paano ko pwede i-factor in ang oras. So naisip ko every 20 seconds na overtime, kasi lumalabas sa dulo lang ng battle yun eh. So every 20 seconds na overtime, magbabawas ako ng 1 point. Parang ibig sabihin kasi ng 20 seconds na yun, isang 4-bar scheme yun na malamang may isang punchline. So parang naisip ko siguro fair naman na gano'n ang gawin ko, na basta may minus na gano'n kada 20 seconds sa lagpas.
So, hindi ko nagagawin dito yon dahil para sa akin nga, 13-9, panalo si Sayad. Tapos pagkita ko sa oras, mas mahaba yung oras na yung rounds ni Invictus kaysa kay Sayad. So, hindi ko na para gawin. Pero naisip ko sa mga susunod na i-review ko, pwede kong gamitin yung ganong sistema para sa mga nag-overtime. Pero sige, pakinggan natin judging nila. Batiin natin si Sir Arik ng happy birthday kasi birthday niya na sa susunod na bukas. Happy birthday, Sir Arik! Belated, Arik. Oh! Yo, Frus, binoto ko si Invictus. Para sa akin, round 1, medyo dikit pero ibibigay ko ng konting-konti kay Invictus kasi sa rhyming pa lang, lamang na siya. Tapos yung content, halos tabla nga kasi. Kaya binigay ko yung round 1 kay Invictus. Tapos round 2, tsaka 3. Halos ganun din, pero most likely talaga, mas lumamang talaga si Invictus sa rhyming. Kaya Invictus talaga. Yo, sa lahat ng aspects at category, pantay sila, execution, yung mga punchline nila. Para sa akin, nagkatalo na lang talaga sa dami ng punchlines. Si Sayad, more on 4-bar setup. Tapos si Invictus, medyo nagto 2 lines, may bigla sumusot pagka ganun. Kaya para sa akin, bilang na lang talaga ng punchlines yung nagkatalo. Nakakapanginayang na may mawawala sa kanila sa isang buhay agad. Pero Yes. Invictus. Yo, Nikki, sobrang dikit para sa akin. Pero mas yung judging ko, binase ko sa mga bara na lumanding per round. Para sa akin, mas maraming tama yung tumama na bara na binitawan ni Invictus. Para sa akin, para sa laban na yon, Invictus. Isa sa mga dream match talaga na dapat mangyari sa flip top. Binigay ko yung boto ko kay Invictus round 1 at 3. Kita naman kahit sa replay, mas angat siya sa angle, mas angat siya sa rhyme scheme. So round 1 at 3, binigay ko kay Invictus. Props kay Sayad, sobrang classic na Sayad yung pinakita. Binoto ko si Invictus, bale per round 1 kay Sir Sayad yung kita-kita. Sobrang laki ng pagitan. Tapos sa round 2 medyo lumilis si Sir Sayad. So mas pumupunto si Invictus. Tapos sa round 3 mas marami na pinakawalan si Invictus, kaya Invictus. All 3 rounds binigay ko kay Invictus. What a Nung round hater. 1, nakala ko makukuha ni Sayad yung momentum kasi All ang 3 ganda rounds. ng ender niya, ang lakas nung haymaker nung ender niya. Kaso nung sinimulan na ni Invictus yung round 1, mas marami siyang punches, mas sunod-sunod, mas accessible. Tapos yung pag-construct ng mga multi niya at mga rhyming, mas smooth, mas maganda para sa akin. May mga haymaker si Sayad sa all 3 rounds niya, kaya lang parang layo ng gap bago yung sunod na haymaker. Samantalang kay Invictus, mas sunod-sunod Bagan kumukombo siya agad, kaya para sa akin all 3 rounds Invictus yun. Binoto ko si Invictus. Sa first round, na-edge ni Invictus nung round kailangan. Kahit malakas yung pambukas ng bali. Pero sa round 2 tsaka 3, parang too much yung ni Invictus doon. Parang mas direct rush at tsaka more digestible. Yun ang difference Battle rap is entertainment after all. Mas accessible yung material ni Invictus para sa akin. Props pa rin kay Barry. Will always be my champion, Barry. Man, I love you. Yeah. So, yun nga siya. Yun din yung, kumbaga, issue ng ibang tao no? Kapag lyrical din na pinapanood mo, minsan, hindi siya ganun accessible, pero, yeah, ewan ko kung saan ako, sa video, para sa akin, ito ang nangyari. Kayo, anong tingin nyo sa laban na to? I-comment nyo na lang. Babasahin ko mga comments nyo. At congrats kay Sayad sa solid na performance. At sayang, tingin ko dapat panalo ka doon. Hassle. Tangina ka, Invictus. Congrats sa'yo. Yeah.
sino ba sunod mong kalaban. Tangina, no? So, yeah, yun siya. Kung ano pa man, suportahan natin ang music nila parehas. Yun nga, abang-abang lang kayo. May lalabas na mga bagong kanta to, sigurado. Lalo nga si Sayad kasi syempre narinig ko. Yun. Sana ayos lang kayo dyan. Putangin na. Ayos naman ako dito. Ayos kami dito. Kung sino man sunod kong gugustuhin na reviewin or kung meron kayo suggestions, sabihin nyo lang din sa akin. Sa September 29 sa Stage Magna ata yung pangalan nun, sa Scarborough. Magpa-perform kami. Ako, si Al James, si Mike Cosa. Sana sa lahat ng mga nakanood nito dito sa Greater Toronto area at sa Toronto mismo, tara, pasyal kayo. Good time tayo doon. Yeah. Ano pa ba? Ginoong Rodriguez na plaka, malapit na rin lumabas. Sa tingin ko makukuha ko na yung test press this month. So yeah, nakaabang lang talaga ako. Ano pa ba? Yun nga, congrats sa dalawang to, sa solid na battle. Hassle dahil kailangan sa isa buhay may natatanggal, di ba? Ganda sana kasali pa rin si Sayad. Yun, tangina, mata ko eh, no? Di ko alam kung kailan niya upload to eh. Kailan ba? Hayaan mo na, okay na yun. Basta kung nandito ka pa at nanonood, salamat at tinapos mo yung video. Yeah. Hanggat sa muli, next week, isang solid na shoutout lagi sa Flip Top, sa buong Flip Top crew at sa battle MCs na hanggang ngayon bumabattle pa rin, nakikipagbakbakan pa rin. Tangina, saludo ko sa inyo, pare. Tuloy nyo yung apoy. Sobrang solid. Salamat sa lahat ng mga tunay na sumusuporta din sa ginagawang movement ng Flip Top. Yeah, sobrang thank you at salamat sa lahat ng naka-like at subscribe na dito sa channel ko. Yun, paulit-ulit lang ako. Cheers. Yun lang. Bye-bye. Haha.